Gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinahihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Sana, kinall out niya yung mga billboard na gumagawa na may kasamang muka ni Kibuloy. Imagine si Kibuloy nasasangkot sa napakadaming issue. Okay. Si Mina na vlogger ang nagtalakay dito at nag-react sa napakalaking mukha nila ni Congressman Marcolita at ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Kaya sa pag-react niya dito, sinagot din ni Marcolita pero di pinangalanan. No? Dahil isa sa mga naka-trigger dito, miyembro si Marcolita sa Iglesia ni Cristong Tatag de Felix Manalo. At kilala naman ang naturang sekta sa pagkakaisa sa pagbuto kahit merong ilang miyembrong hindi sumusunod, pero karamihan talaga sumusunod na kung ano ang dikta ng kanilang sentral, yun din ang susundin ng karamihan kung sino ang iboto. So, ngayon, pumalag din dito sa interview si Congressman Marcolita. Although nilagay daw sa billboard yung mukha niya katabi si Pastor Apollo Kibuloy, pero yung kampo ni Kibuloy ay di daw humingi ng pahintulot sa kanya. Nako. Ito si Pastor Kibuloy, dahil ba nagiging kasanayan na niya yung pagdeklara na pwedeng ideklarang appointed son of God, kaya ideklara niya dito sa pamamagitan na kasama na sila. Naalala nyo ba yung pagtakbo niya noon? Di po ba dala niya ang party list na Workers and Peasants Party List, WPP. No? Yun ang dala niya. So, pumalag naman si Atty. Sani Matola dahil sabi niya, hindi miyembro si Pastor Apollo Kibuloy sa Workers and Peasants Party List. Kaya di daw umano siya naglagda sa kuna nito. So, sinipa siya sa Workers and Peasants Party List. Kaya walang idinala, nag-independent na lang si Pastor Apollo Kibuloy. Sige, magtanong tayo muli. Dahil may survey daw, may survey na inilabas. Number 1 daw si Pastor Apollo Kibuloy sa survey. Maniniwala ba kayo? Ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy? Pwede kayong mag-comment yan. Samahan niyo ako. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome at huwag kalimutan sa mga suking taga-subaybay na pindutin ang likes sa ating live. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutan din na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mga kapatid. Kumusta? Welcome sa ating live streaming ngayon. So, kung maalala ninyo, nag-react si Congressman Marcolita sa pahayag, question mark kasi yon, na ititiwalag siya sa Iglesia ni Cristo Tatag de Felix Manalo. At nilinaw ni Congressman Marcolita na kahit pa nakalagay yung mukha niya, yung kampo o sino mang naglagay diyan, hindi man lang umano nag-text sa kanya na isasama siya katabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Una, yung nagawa dito, of course, supporter talaga. At siguradong may basbas ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahit pa naka-brace na yung mga salapi ni Pastor Apollo Kibuloy, pero siguradong may pira pa itong grupo niya. No?
Ang problema dito, mga kapatid, tapos sinagot ni at tinatalakay ni Congressman Marcolita sa television, sa INC interview, ang sabi ng ang pahayag ng vlogger na posibleng titiwalag siya sa INC dahil sa pagsama kay Pastor Apollo Kibuloy. Abay, merong isa ding vlogger, sa Duterte vlogger, ang tinitira ay si Attorney Claire Castro. Bakit kaya si Attorney Claire Castro ang tinitira niya? Na tinatawag niyang ingot. Kaya nga, sinagot siya ni Attorney Castro kaugnay dito. At ang resulta, siguro, natatakot siyang sampahan ng kaso, pero posibleng masampahan siya ng kaso. Natatakot siyang sampahan ng kaso, burado ang buong YouTube channel niya, yung Duterte TV. Tatalakayin natin yan, mga kapatid. Pero ito ang sagot ni Congressman Marcolita sa interview. Gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinahihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. So, posible na ang nagpagawa dito at may bas-bas ni Pastor Apollo Kibuloy, nag-presume sila na di talaga magagalit si Congressman Marcolita nito, di pumalag dahil kasama siya. Una, magiging kapital nila na yung mga followers ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, posibleng makukuha ni Congressman Marcolita sa kanyang pagtakbo bilang senador. So, yun siguro ang nasa isip nila. At sa pamamagitan din dito, posibleng magiging kapital din ito dahil parang magkaibigan talaga sila at sinusuportahan sa grupo ni Pastor Apollo Kibuloy si Congressman Marcolita, kaya nag-assume na kahit hindi, sabi ni Marcolita, hindi kinuha ang kaniyang pahintulot, nailagay diyan na hindi niya alam umano. At malaki ding posibilidad na ito'y magiging kapital ni Pastor Apollo Kibuloy na makuha niya ang basbas sa Iglesia ni Cristo na susuporta sa kanya kung ang kaniyang mga miyembro susuporta din kay Congressman Marcolita. Tuloy natin. Sana, kinall out niya yung mga billboard na gumagawa na Ito si Mina. may kasamang muka ni Kibuloy. Imagine si Kibuloy nasasangkot sa napakadaming issue. So patong-patong na isyu ang kinasasangkutan. Alam naman natin, hanggang ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy nasa kulungan na may mga kaso pa sa ibang bansa. Diba? Ang linis ng pagkatao. Congressman, makinig ka. Ang linis ng pagkatao mo. Dito, parang nakapunto si Marcolita dito kay Mina. Ang linis ng pagkatao mo, Congressman. Pero ako, pabor ako ni Congressman Marcolita kahit Iglesia ni Cristo dahil naalala nyo yung issue sa Osamis versus Congressman Waminal noon. Di ba? Siya ang umiipit pero nagtaka lang ako, biglang nawala. Tuloy tayo. Sana ikaw mismo, i-call out mo. Kasi si Kibuloy, pinapangalanan, meron siyang brand na kulto. Tapos human violators, sex traffickers. Ito, delikado to. Dahil although patong-pastong ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, pero sa pahayag dito ni Mina, para na bang may desisyon na. No? Dahil alam naman natin ang sistema ng hustisya na ang inaakusahan ay mananatiling inosente hanggang mapatunayan proven beyond reasonable doubt sa korte.
Tuloy tayo. Ang daming kinakaharap na kaso. Ito, ang daming kinakaharap na kaso talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Maintindihan kung bakit mayroong isang vlogger na So dito, di pinangalanan ni Congressman Marcolita ang vlogger. Pero ang tinutukoy dito ay si Mina, no? Ang problema lang, may isang vlogger na Duterte TV. Kung hahanapin ninyo yung Duterte TV sa YT, nawala na. No? Una, binura niya ang kanyang live, kanyang tinatalakay kaugnay ni Atty. Claire Castro. Sunod, dahil si Atty. Castro nag-react talaga na tinatawag siyang ingot nitong Duterte TV, pumalag siya. Kaya posibleng sampahan niya ng kaso. So, una, nahakbang sa Duterte TV, dinilit ang naturang video. Pangalawa, yung channel na talaga nawala na ngayon. Tuloy muna natin si Congressman Marcolita. napanood ko. Aha. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinahihiya daw nila ako dahil bakit daw ako nagpagawa ng ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi naman Ay, opo. hindi siya paniniwalaan eh. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Membro si Congressman Marcolita sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, no? Na kilala sa pagkakaisa itong siktang ito kung sino man ang i-deklara ng kanilang sentral na suportahang mga kandidato. So, yon si Mina sa kanyang channel, tinatalakay niya yung pagsama nila ni Kibuloy at ni Marcolita sa billboard. Gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa na kasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Ito, di man pa pinangalanan pero ipinaabot niya lalo na ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan gustong makasali si Marcolita na kasama sa billboard. Ito'y magiging kapital talaga sa gumagawa dito dahil may posibilidad sa side ni Congressman Marcolita, siguradong makuha na niya ang grupo, sikta ni Pastor Apollo Kibuloy na susuporta sa kanyang kandidatura at milyon yan. At sa pamamagitan dito, may posibilidad din na parabang hinihingi at gustong makuha din Pastor Apollo Kibuloy yung basbas ng Iglesia ni Cristo para makapasok siya at magiging senador. So, meron nang naglabas, tatalakayin natin naglabas ng survey na nangunguna daw si Pastor Apollo Kibuloy sa survey. Maniniwala ba kayo? Ilang bisis na tayo nag-survey dito, di ba? Nangunguna pa rin ang no. Sige. Sino kaya ang sinorvey, di ba? Mga miyembro lang ni Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy natin. Sasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, Diyan kasi election kong hindi man lang ako kinausap ako rin nabigla Ito tapatan tayo. Kailangan So hindi kinausap, nabigla din siya na bakit nakalagay ang kaniyang mukha katabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Di na tayo magtaka diyan. Bakit? Naalala nyo? Si Atty.
Sani Matula nga. Di ba? Nagpetisyon siya sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy. Nabigla siya. Dahil hindi daw umano ka anib si Pastor Apollo Kibuloy sa party list na Workers and Peasants Party, WPP, pero ito ang unang dinala ni Pastor Apollo Kibuloy nang nag-file siya sa kaniyang candidacy. Oh? Bilang nakasulat sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance sa CONA kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon kay Attorney Sani Matola, wala silang nilagdaan na Certificate of Nomination and Acceptance or CONA para kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil hindi daw kaanib si Pastor Apollo Kibuloy sa Workers and Peasants Party, WPP. Kaya napagdesisyonan nila, nagkasagutan yon sa social media na magiging independente na lang si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, ano sabi ni Congressman Marcoleta? Nagulat daw siya dahil wala mang kahit nag-text sa kanya na sabihan siyang ilagay ang kanyang mukha katabi kay Pastor Apollo Kibuloy. Na marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito, ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko na Baka ihanap ng pahintulot, posible na hihingi siya ng pahintulot sa kanyang ministro at ang kanyang ministro naman hihingi ng pahintulot sa division minister at ang division minister naman ng Iglesia ni Cristo posibleng hihingi din ng pahintulot sa sentral para payagan na magkatabi sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, tuloy natin. bigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Video ko, INC, pinapatanggal na nga ba si Marcoleta? Ito ang kay Mina din, hindi daw umano siya magsusore sa kanyang pagbanggit dahil una, ang video niya ay question mark. INC, pinatatanggal na ba si Marcoleta? Question mark, nagbase lang naman ako sa isang komento. At tama din naman yung sinabi ko, mga minamahal. Hindi naman dapat, kung tatakbo si Marcoleta, sana kinall out niya yung mga billboard na gumagawa na may kasamang muka ni Kibuloy. Imagine si Kibuloy nasasangkot sa napakadaming issue. Diba? Ang linis ng pagkatao. Congressman, makinig ka, ang linis ng pagkatao mo. Tapos yung mga gumagawa ng billboard na yan, okay lang, sige, kasi sabi mo, hindi naman daw yan galing sa'yo. Kasi kaya mo sinagot yung video ko, kasi inaakala mo na ang akala... Iwan ko kung itong si Duterte TV na bumanat kay Attorney Claire. Antayan natin, pakinggan natin si Attorney Claire. Di ba niya narinig? Di ba siya nag-research na itong vlogger na ito ang naglabas sa issue kaugnay ni Marcoleta at ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero itong Duterte TV na biglang nawala na ngayon sa YouTube, mga kapatid, ang binanatan ay si Attorney Claire Castro. Okay, tuloy muna natin bago si Attorney Claire Castro. Ako, galing sa'yo yan. Okay, sige. Ipunto natin yan. Sabihin na lang natin na hindi galing yan sa'yo. Sabihin na lang natin galing yan sa mga supporters mo na gusto yung paninindigan ninyo, gusto yung paniniwala mo. Pero sana ikaw mismo, i-call out mo. Kasi si Kibuloy, pinapangalanan, meron siyang brand. Pwede man na si Kibuloy at si Marcoleta, dahil si Marcoleta, Iglesia ni Cristo, si Pastor Apollo Kibuloy ay tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. So, pwedeng sa pamamagitan dito, hindi sila magkasama. Pero, sa paniniwala, kung ang paniniwala kaugnay sa Trinity, magkaisa sila. Dahil anti-Trinity itong si Pastor Apollo Kibuloy.
At ang Iglesia ni Cristo din, anti-Trinity din yan. No? Pero di sila magkaunawa kung kaugnay na sa divinity of Jesus Christ. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, naniniwala ito sa divinity of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, yung sarili niya ay gusto na niyang ipatanggap na siya ang katuparan nito. Pero ang Iglesia ni Cristo, hindi naniniwala sa divinity ng ating Panginoon Jesucristo, humanity, pagkatao lang. No? So, yun ang pagkakaiba. Ang Iglesia ni Cristo naniniwala sa religion. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, tulad din sa mga born again, anti-religion, hindi siya relihiyon. Okay, tuloy natin. Na kulto. Tapos human violators, sex traffickers, ang daming kinakaharap na kaso. Tapos ikaw, ang linis mo. Ang linis din ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Nadadamay yung simbahan at ikaw mismo sa kababuyan at kabahuan. Di ba? Nakasama mo sa tarpaulin or sa billboard na yan, si Kibuloy. Nadadamay kayo. Yun lang yung punto ko. Kasi imagine ang tahimik ng INC mga minamahala. Yung paniniwala nila, nire-respeto natin. Pero nang dahil sa kasama mo si Kibuloy, ang dami mga tao na, hindi, kulto yung yung Iglesia ni Cristo. May mga ganun komento kung nakikita. Which is parang sa akin, nasasaktan ako. Kahit hindi man ako, Iglesia ni Cristo, nasasaktan ako. Kasi hindi naman ganun yung INC, di ba? Tapos pinapangalanan na kulto, gawa nga ng may kasama kayong kulto, di umano. Yun lang yung punto ko. May mali ba doon na i-call out yung billboard na kasama mo si Kibuloy? Hindi ako magsusorry dahil sa parang sinasabi nyo na mali ako, may pa-clickbait ako. Hindi ako magsusorry dahil in the first place, may question mark yun doon. Yan. Ang sagot din ni Mina sa pahayag ni Congressman Marcolita, hindi daw siya magsusorry. Ang problema sa isyong ito, problema, no? Banat ng banat si Duterte TV at ang binanatan niya si Attorney Claire Castro. Pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Okay, so mga ka-clear ganito. Ito, may pinapahid kasi sa akin na hindi ko ginawa. Ang ayaw natin talaga, fake news. Ako, pag nagbigay ako ng opinion, nakita nyo naman di ba? When I gave opinion about dun sa sinasabi ng yung sinusuportahan ng INC, si PBBM. Diba? Tungkol dun sa wag nang ituloy o wag nang hindi sinusuportahan yung impeachment. Of course, I have to... Okay, bago dyan ulitin ko, napanood ko kasi kanina yung may naglabas na number 1 daw si Pastor Apollo Kibuloy sa survey. May inilabas na survey, number 1 daw si Pastor Apollo Kibuloy. So, sa mga nagsubaybay ngayon, maniniwala ba kayo number 1 si Pastor Apollo Kibuloy? Pangalawang tanong, iboboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa eleksyon? Okay. Ito, sinagot ni Attorney Claire Castro ang Duterte TV dahil kahit hindi pinangalanan ni Congressman Marcolita ang vlogger na nagsabing ititiwalag na ba si Marcolita sa INC dahil sa pagsama nito sa billboard ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, binanatan ng Duterte TV si Attorney Claire Castro na hindi naman nagtalakay kaugnay nito. Tuloy natin. To tell you what's my take on that. 'Di ba? That's my opinion. Sabi nga natin lahat ng opinion dito, malaya naman tayo mabigay ng opinion kung ano yung nararamdaman natin, ay nababasa natin. But, there should be no fake news. Ipapahid mo sa isang tao, di ba? Kapasko-pasko, papahiran ako na isang kasalanan na hindi ko ginagawa. At ang involved pa rito, si Atty. Marcoleta, na hindi nga ako nagko-content, especially about him, about his billboard. Kahit anong gawin nyo at tignan nyo, mga ka-clears, mga listahan ng aking mga kinontent, never ko nabanggit ang tungkol sa billboard
ni Attorney Marcoleta or ni Representative Marcoleta. So, bakit kaya ang naisipan nitong Duterte TV ay si Attorney Claire Castro? Tinawag pang ingot. Okay, tuloy natin. Kaya, nawala talaga, no? Nawala talaga ang channel niya. Dinilit ba niya? Hinahide ba niya? Pinalitan ba niya ng pangalan? Nawala ang Duterte TV. Tuloy natin. And Pastor Kibuloy. Even the host, Attorney Marcoleta, at saka dun sa ganang, ano yun? Sa ganang I forgot the program. Sa ganang amin? Oo, sa ganang mamamayan. Okay? Hindi pinangalan ng Attorney Claire kasi yung tungkol sa billboard. Ang issue kasi dito mga ka-clear, sinasabi daw nung vlogger, na tinitiwalag na siya sa INC. Diba? Tinitiwalag na daw siya sa INC kasi kasama na siya ni Pastor Kibuloy. I never did any such video. Kaya Duterte TV, be careful. Be careful. Diba? Tapos sasabihan mo akong engot? Nako, lagot. Una, ba't di sinubukan ng Duterte TV na tingnan ang channel ni Attorney Claire Castro kung siya ba talaga ang nag-issue kaugnay sa posibleng pagtiwalag kay Congressman Marcolita dahil sa billboard nila ni Kibuloy? Ako na engot? I don't want to compare myself with you. Pero for you to tell me, to accuse me of being engot at tanso, who are you to say that? Diba? So yan ba yung pamasko mo sa akin? O ito rin ang pamasko ko sa'yo? Duterte TV. Hindi ko to pinapanood, nakita ko lang talaga eh. Diba? So ayoko man mag-rant dito, Christmas na Christmas makaka-clear. Diba, red na red pa naman tayo. Pero alam niyo mga clear, nakita ko yung comment. The people who watch that video, naniwala sa kanya. Diba? That's definitely cyber libel, Duterte TV. Nako, yon, binanggit na ang kaugnay sa cyber libel. Kaya nga, nawala yung video. Hindi lang video, video talaga nawala. Dinidelete. Pagkatapos, buong channel na talaga. Kahit hanapin nyo Duterte TV, di ba, wala na. Accuse me of doing something na hindi ko ginawa. Di ba? Okay, JDB. Thank you. Nandito si JDB. Ano po? Duterte TV po, JDB. Oo. Hindi po ako nagrarant. Kilala nyo naman ako eh. Kilala nyo naman ako. Never akong pumapatol dito. Pero to accuse me of doing something na hindi ko ginawa, papatol ako. Sige po, panoorin po natin to ha. Panoorin po natin to. Ito, noong buhay pa ang channel. Ngayon, di nyo na makita ang channel na ito. Hindi ko to ginawa eh. Hindi po niya si Congressman Marcolita. Ito. Ito ang channel na ito. Ilan bang subscribers dito, Duterte TV? Sandali ha. Di malinaw sa akin. Pero marami siyang subscribers din, oh. Marami siyang subscribers na pala. So, ang tanong, dinilit ba niya ang channel o pinalitan lang ng pangalan para maitago? Dahil posible nawala ang channel dahil natakot sa kasong isasampa ni Attorney Claire Castro. Pero, iwan ko kung na-delete ba talaga ang channel na ito o kaya pinalitan lang ng pangalan. Bakit daw po mga kabayan? Dahil po meron pong kumakalat na billboard. Etong si Congressman Marcolita, kasama po si Kibuloy, mga kabayan. Ang sabi po ng isang attorney na babae
na turned out to be a vlogger, gusto na daw pong ipatiwalag ng mga INC si Congressman Marcoleta dahil nakikipagsanib puwersa daw po sa SMNI o sa KOJC. Kung di ka ba naman engot, Yun. Kundi ka ba ingot? kung di ka ba naman, nako, kasi ang nasa utak na itong mga kabayan, talagang gusto po nilang, ayaw na po nila ng unity. Gusto po nila maging pambansang loyalista na po sila. At umanib na po sa mga Talyano Gold at sa mga Ensaymada vloggers, mga kabayan. Ayaw na po nila ng unity. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, mga kabayan, kahit pa paano, gusto ko pa po na magkaayos po si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Inday Sara. Ito mga kabayan, ayaw na po nila, mga kabayan. Kaya kahit yung simpleng tawag mo dito, yung malaking billboard, ginagawa po nila ng issue. O ngayon po, binalikan po sila ni Atty. Marcoleta. Ano pong sabi ni Atty. Marcoleta, mga kabayan? Napakatindi. Kayo na po bahalang umusga, mga kabayan. Soplak na naman po. Soplak na naman po itong si Atty. Claire. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo nga kalimutan i-hit like at subscribe mo to para updated ka sa mga post ko araw-araw, kabayan. Pero iwan ko kung sa dami niyang subscribers dito na biglang nawala ang Duterte TV. Iwan ko kung ito ba'y pinalitan lang ng pangalan niya para di matukoy na Duterte TV, pwedeng ganon. No? Dahil nawala na talaga kung i-search ninyo. Panoorin nga natin ang kabuuan ng video ito. Itong vlogger na to, actually, wala naman tong ginagawang sariling content Wala naman siyang sariling explanation. Wala pa siyang sarili niyang pangalan. Tapos, kumukuha lang siya ng vlog, yung buo minsan, kinukuha niya. Konting explanation, konting komento na hindi tama ang research, tapos kukunin niya ng buo yung video ng iba. Tapos magsasalita ka ng engot sa abogadong tulad ko na hindi ko naman ginawa yan sinasabi tungkol sa billboard na Yun. Dapat ni-research muna niya kung sino talaga na nagpahayag kaugnay sa sinabing posible bang ititiwalag na si Congressman Marcoleta? Dahil wala yan sa channel ni Atty. Claire Castro. yan. Diba? Patungkol to sa billboard, mga ka-clear, okay? Kung gusto niyo mapanood ito, medyo mahabain. Itong video na ito ni Atty. ni Congressman Marcoleta, sinasabi niya rito, mga ka-clear, na meron daw isang babaeng vlogger na nag-content tungkol sa billboard nila ni Pastor Kibuloy. Sige natin kung Lakas makabala. Ito na. Wala na Tapos pagod yun. ang marami dyan, sa dami ng mga kapatid, Jen, Opo. lalapit talaga sa iyo at bubulungan ka. Ay, papakilala talaga. Kapatid po ako na nakatala sa lokal ng ganito. Yun. Ito dyan sa Laguna, nakilala ko yung provincial assessor, kapatid pala. Ganun po. Yung nakatalaga sa provincial jail, kapatid din. Oo. At maganda rin lalaking kagaya mo, Nelson. Yun ang sinasabi natin. Oo. Ang dami. Yung isa, nagsabi pa na may tungkulin. Hindi ko nagkakamali, ay mga 15 siguro yung lumapit sa akin. Ganun po. Yung Advance na nga natin ang content tungkol to sa babae na wait lang Oops. Okay. papahintulot halimbawa. Opo. Pero dahil sa nakita ko, nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Opo. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct May para iba pa ba? makita na halimbawa yan. Ayan, oo. Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato. Yan, nagulat si Marcoleta na meron na umanong mga kasama siyang mga politiko na malaki ang billboard. Ito ng pagkasenador. Senador din po yan. oh. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Sa iba't malalaki yan ko, ha? Malalaki, at saka Malalaki. strategic, at saka Oo, marami. Pero dati, Kahit dito, nakaabot na doon sa Pantalan, no? At pati din kay Pastor Apollo Kibuloy. mag-isa lang siya.
Mag-isa lang siya. Ngayon nila, sinama niya Sinama ako. na kayo. Sasabihin ko ba sa kanya, Wag mo ka Kung isama. Wilber, paano ko isama dyan? Paano ko naman sasabihin sa kanya kung ikaw gusto niya ako isama roon? Ay, kung pasasalamatan ko, kung Wilbert, baka Siguro, pag nakita ka, Wala, medyo mahaba ito, Mac. Hanapin ko na nga yung isa. Teka lang, ha. Basta yung tungkol lang doon sa babaeng nagsabi na tiwalag na or something na hindi na siya parte ng INC because nakipag-sanipwersa na siya kay Pastor Kibuloy. So, kung may napanood kayong marami maniwala sa iyo eh. Okay. Ayun. Nouveau Panorama Mascara de L'Oréal Paris. Volume panoramique pour un regard 1,4 fois plus grand. Commercial, Iba yung commercial. language, di ba? Anong commercial nila? Wait lang, mga kakalinaman. Tapusin na nga natin to. Oh, sige. Okay, ito. Diba? Ang makikita nyo mamaya rito, mga komento, ang dami nagalit sa akin because sa kasinungalingan nito si Duterte TV na to. Oops. Ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya dyan eh. Tama naman. Kasi dapat nating ituwid ang mali. Totoo po, Kong. Oh. At saka may mga tao kasi, O yan, saan ba yan? ha? Ayan, isa pa yan oh. Sa Saan Mindanao ba? yan. Saan ba ito? Sa Mindanao yata yan. Di ba sabihin, napakarami nila dyan eh. Na iba-ibang posisyon na kanilang tinatakbuhan na talagang gusto nila akong isama. Opo. O, baka meron pa. Wala na yata. Kasi dyan kung sa marketing, parang ano siya, branding no? Totoo Kung po. ano yung paniniwala nyo, kung ano yung paninindigan nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, gusto nilang makilala na yun din ang posisyon nila. Siguro nga, gusto nilang ma-associate dun sa aking Yes. paninindigan. Oo. Aba, wala naman siguro masama doon din. Oo. Kung yung paninindigan ko, inakala nilang tama naman at gusto nilang katigan yun. Sino ba naman ako na Tama. sasabihin sa kanila, wag niyo akong tutularo, wag niyo i-associate ang sarili niyo sa akin. Pwede Pero ba sa naman? Malakong, may nakita ko yung sa Candelaria, Quezon. Aha. Si Mayor Maki Buong Galing. Ganun May ba? mga pictures. Well, anyway, yun yung nakaka-clear. Makikita nyo dito sa vlog na to, yung tungkol sa billboard. Okay? Maliwanag tayo dito sa billboard ito. Ang sentimiento dito ni Representative Marcoleta is, yun nga, parang gustong palabasin ng vlogger, ng babae, na ikinahiya na siya ng INC. Dahil nga mukhang nagsanipwersa na sila ni Pastor Kibuloy. So, that's the summary nung kwentuhan na to. At itong vlog na ito, ako daw ang pinaparinggan. Sinoplak pa daw si Attorney Claire Castro. Tingnan nyo yung thumbnail nito, mga ka-clear. Ito itong title niya na, Hong Dante, si Attorney Claire ba ang pinagtatamaan? Hindi mo pala alam kung ako eh. Duterte TV? Tapos sasabihin mo, engot ako? Dahil sa di umanong paninira ko kay Attorney Marcoleta or kay Representative Marcoleta? Never ako nag-vlog. No? In particular to this issue. Alam mo mga sa totoo lang, nakita ko tong vlog na to eh. Nakita ko to. Okay? Pero hindi ko to pinasasabi ko, never ako mag-vlog ng ganito hanggat wala akong materyales. You know me. Hanggat wala ako sa news, wala akong pinangahawakan na anumang dokumento na magpapatunay niyan, hindi ako mag-vlog niyan. 'Di ba? Kaya ito pamasko ko sa iyo, Duterte TV. Just be careful. Wag puro pang clickbait. Wag puro pera. 'Di ba? Meron kang obligasyon. Kung influencer ka mang matatawag, may obligasyon ka to tell the truth. 'Di ba? Huwag ka manira ng ibang tao hanggat wala kang basihan. Dahil hindi ko yan. Tingnan nyo yung mga kaklira. Tingnan nyo yung mga message dito, ha? Ayan, o. Unfollow Claire De Castro. Yan, ha? Kita nyo ba? No, so di naman si Attorney Claire Castro ang talakay dito, pero binanatan siya sa Duterte TV. Palakihin muna natin itong video ni Attorney, ha? Ito. Yun ang mga naniniwala kay Duterte TV at nanawagan na unsubscribe si Attorney Claire Castro. Yeah. Okay. Akala ko dati matino itong Attorney Claire. Bias din pala, masyadong halata. See what you're doing, Duterte TV, dahil sa mali mong ginawa,
You're ruining my reputation. Not just part of the social media, but as a lawyer. Diba? Oh. Kaya naman matagal na ako nag-unsubscribe kay Attorney Claire. Alam nyo, ayan o. Yan si Attorney Claire ay BBM supporter yan. See? See what you're doing? Duterte TV? Yan, diba? Ah, mula nang tinira ni Attorney Duterte mula nang tinira ni Attorney Claire ang mga Duterte, in-unsubscribe ko na siya. Hindi ako tumitira ng kahit ano dito, mga ka-Claire. Nag-a-analyze tayo. Ano ang nangyayari? Kaya, sorry kung napaaga talaga itong aking LS. Bigla. Tapos dito, una, ang video ni Duterte TV, ito pa, sandali palakihin natin itong video ni Attorney Claire. Dito may correction siya sa Duterte TV. Di pa nawala, no? Sa grammar mismo. Ito, palakihin natin Itatago ka pa oh. Diba? Bale, kilala ko naman yung mukha mo. Okay, ito kung sino talaga mas engot sa atin. Okay? Wait. Okay, ikaw ba gumawa nito? Ikaw ba? Oops, share ko. Pakita lang ako sa inyo. Ikaw ba gumawa niyan? Basahin natin weak claims. No credit for... bakit weak claims? Akala niya siguro ang we ay singular. Tuloy natin. Any images. Ikaw ba? At ito, hindi mo alam gamitin. Tapos sasabihan mo akong engot. Diba? Dapat di pa walang S kasi plural to dito pa. If there is an image or video clips appearing on this TV, ito, laki natin ito. Ayan Ayan or video clips appearing on this channel that belongs. Nandito ka na sa may or So, dapat gamitin mo, plural ka na. So, dapat dito belong. Okay? To you. That belong to you. Diba? Since nasa video clip ka na, plural ka na, and you do not, do. Dapat do yan. Marami na pala siyang subscribers, For 189,000 subscribers. At nawala ito na, kahit hanapin natin, nawala na ito. Iwan ko kung di ba pinalitan niya ang pangalan. Dahil nanganganib siyang kasuhan ni Attorney Claire. That wish for them. Kasi plural ka na. Wish for them to appear on this site. Diba? Please message us here on YouTube and we will be promptly remove them. Diba? Duterte TV. Bago ka magsalita ng engot, be careful with your words. Diba? Be careful with your words. Una, dapat wag kang... di na natin makita ito. Sige subukan natin na hanapin ang Duterte TV. Okay, ito. Subukan nating hanapin ang Duterte TV dito kung nag-exist pa ba. I-type natin Duterte TV. Meron pang bakas dito sa search, pero pag i-click natin, wala na. Wala nang
makita nating Duterte TV dito. Oh. Baka pinalitan niya ng title ang kaniyang channel dahil ang malaki na din ang subscribers niya. No? For 489,000. No? 489,000. Di na natin mahanap itong Duterte TV. So, ang leksyon dito, tama si Atty. Claire, bago ka titira, dapat research mo muna. Sa issue naman na tinatalakay natin na ginamit ni Pastor Apollo Kibuloy, yung si Atty. Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta, at iba pang mga politiko, pwedeng magiging kapital nila yan. Una, sa billboard na yan, ay maaring yung mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy sa siktang itinatag niya sa Davao City, at meron din silang iba't ibang mga miyembro sa iba't ibang bansa, ay pwedeng makuhang taga-suporta ni Atty. Congressman Marcoleta. Kung naalala ninyo, noon tinatalakay natin yung bill ni Atty. Congressman Marcoleta. Alam nyo, kung naalala niyo, ano yung bill na yon? Yung tanggalin ang lahat ng mga crucifix, religious items na inilagay sa paaralan. Nagiging issue yan. Nagiging issue yan. So, tinatalakay natin yon dahil may ginawa siya na parang ipalusot na batas na lahat ng mga cross sa paaralan ay tatanggalin. So, dahil si Congressman Marcoleta, siya'y kaanib sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo. At ito namang si Pastor Apollo Kibuloy, di na siya kontento sa pagiging appointed son of God. Gusto siyang magiging appointed din sa Senado. So, kaya mga kapatid, malapit na ang midterm election. Huwag kalimutan, nagagamitin natin ang ating banal na boto sa pagpili sa mga mabubuting kandidato. Ang ating konstitusyon, sinabi dyan na sinabi na ang pagpili ay tinatawag na solemn obligation of every Filipino citizens. Gagamitin natin ito. Sana, tigilan natin na ibinta ang banal nating boto. Tandaan natin, ang sabi ni Lao Tzu, a famous Chinese philosopher, in choosing a leader, character is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. Sino ba nga ang karapat-dapat na ilagay para mamuno? Sabi ni Plato, he who do not need the position is very qualified to hold it. Okay? So, mga kapatid, ulitin ko ang tanong, may bagong inilabas. Kanina nakita ko, iwan ko kung anong survey yun, nangunguna daw
si Pastor Apollo Kibuloy sa survey. Ulitin ko ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa eleksyon? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.